walang kwenta yung skills mo. So, sadly, hindi siya ganun nag-work. Na after ng first gig mo, akala mo clients will flood you. Hindi. Be true sa word mo. Pag sinabi mong Ano ba output, dapat pag Christian? Being true to ganun dapat, guys. Discovery yun sa atin ngayon. Welcome to the Black Shirt Crew Podcast. Ito ang podcast para sa mga church creatives like you and me. More than just tech and tools, pag-uusapan natin ang buhay church creative behind the scenes and our faith, of course, that fuels it all. So tara, samahan mo kami sa aming kwentuhan. Hello everyone! Welcome to the Black Shirt Crew Podcast, ang podcast for church creatives like you and me. So welcome to our episode. Anong episode na to? 22. So napansin nyo sa title natin ngayon. So sa mga freelancers dyan, mga nagbabalak pa lang mag-freelance. Mga raketero. Yeah. Or even if you're working, if you're in the ministry, tapos parang naisip nyo, magagamit ko kaya ito sa labas. Parang pwedeng-pwede, no? Kasi I think we can pick up something here. And today, we are graced by... Meron tayong special guest today. Matagal na nating kaibigan sa ministry, sa AP Media. Nakatulong natin sa mga... pag ginugol nyo, pag ni-YouTube nyo yung mga videos na nagawa namin. Nag-volunteer sa AP Media, nag-acting, ano pa bang hindi niya nagawa. Maglinis na lang ng AP Media, hindi niya nagawa. Pero kasama natin si Brother Ian Montero. Yes. So, isa siyang husband at bagong daddy. 2 months na siyang daddy. Wow. So, kung medyo mukha siyang puyat, alam niyo na po. So, 2 months old na dad. So, meron siyang very gwapo na anak, si Niall. Ang palayaw ay Champ. Yes. Explain niya mamaya bakit ganun yung pangalan ng anak niya. Isa siyang IT professional. Day job. Yun ang kanyang day job. IT professional. Meron siyang business. Meron siyang Talafe. Yes, Isa Talafe. coffee shop, coffee business. Napakasarap. Yeah, napakasarap. May siya. Siya iba sponsor natin or hindi naman. Hindi naman ata Baka sponsor. soon. So, isa rin siyang freelance photographer, videographer. Hindi pa yun lahat. Hindi pa So, lahat yan. isa rin siyang, ayaw niyong patawag ng pastor pero church leader, he preaches sa church, music team, creative specialist. So, ayaw niyong patawag ng pastor pero para na rin siyang pastor. Ang ating friend sa ministry, si Ian Montero. Yes. Hello Ian, guys. bro, welcome to the What's up? podcast. Yeah, thank you for having Buti me. Nice. buti sa lahat ng iyong role sa buhay, may time ka pa may pagkwentuhan Oo sa naman. podcast na ito. Mahalaga. Okay. So usisahin namin na yung buhay ngayong araw. Handa ka na ba na Handa ka na ba na-encourage ma-hot ang mga tao? Sige, basta dahan-dahan lang. So itong episode na to ay para sa siguro mga media team sa church Yeah. na nagsaserve sila sa Sundays, sa ministry, pero meron din sila mga sidelines, may mga racket din sa labas, freelancing, di ba? Ay, naku, kung ako yan, siguro mga younger years ko, mga 18 years old, sana may napanood akong ganito na self-serving yan. Pero sana may natutunan ako from a Christian na freelancer. Yeah, correct. Correct. So for people who are watching, no, share nyo to sa mga media teams nyo. Tama. Because maraming young people sa so they can start thinking ahead. Dahil I'm sure Kuya Ian, marami kang masashare today. Pero before we go there, explain mo muna introduce mo muna yung family mo, beautiful family mo na bakit Niall, bakit Champ yung pangalan anak? Okay, sabi nga ni Kuya Jay kanina, husband ako and new dad. So yung baby namin, magto 2 months na siya sa Feb 5. So every 5th kasi, months na rin niya. And Niall, kasi ang complete name niya is Levi Niall. So Levi, from the tribe of Levites, yan, ready to serve. Yun ang pinaka naging inspiration ko in naming yung anak namin. Then Niall, because in Irish, mahilig ako sa Irish names. Actually, yung first baby namin sana, na miscarriage yung wife ko, Irish din yung background ng name niya. And then Niall, kasi Irish name, then the Niall means champion. Okay. So kaya champ ang kanyang champ ang kanyang palayo. Kasi si mami niya champion talaga nung nagpe-pregnancy. So yun, more on the experience, kaya
champion. Hi, Nile. Kung nanonood ka, Nile. Champ, hey champ! Nile, Kung nanonood ka, no screen time muna. Supporta ka naman sa daddy mo. Patulog ka muna. Patulugin mo kami. Kaya pala naka-champion ka na jacket mo. Medyo pinag-isipan ng konti. Connect pala yan. Ito pala si Ian nung nakakasama natin sa Ayan. mga shoot dati. Oh. Di ba, parang, Nako. siguro before pandemic. Before pa mga pandemic, to, yan. yes. Nung hindi pa siya nagbabagong buhay. Tulog lang ng tulog. Diba? Naka-Superman na shorts. Natin kaibigan si Ian. Diba? So yeah, thank you Ian for coming today. Thank you guys for Okay. having me here. Mention ko lang din, no? Levi? Levi, yung yes. first Levi name. yung first Kaya name. pala naka-Levi's ka ngayon. Actually, hindi to Levi's. Levi, di ba? Uniqlo, baka naman. Sponsored, yung ano. Talagang hindi kayo titigil hanggat walang sponsor. Oo Hindi nga. talaga. Oh. Actually, sponsor nga tayo ni ano ni Ay. Kuya Ian ng God is kape. right, God is right. pang workers. Oo, okay. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa journey ni Kuya Ian Oo, no. as a freelancer, as a creative. Basically, kanina nga 'di ba? Ang dami na nga nang nasa repertoire ni Kuya Ian eh. And we'll explore some of those. Kikilalanin ka namin, bro. Tapos ilalabas natin ang tunay na kulay mo dito. Yan. Ay. Okay lang tayo. Yeah. Okay, so let's start with since you already told us who you are. Ano po yung pinaka siguro how do you make a living? Ayan, let's start with Okay. that. So, sabi nga ni Kuya Jay kanina, day job ko is I am an IT professional. Ang course ko nung college, computer engineering, I graduated 2017. Started ng pag-work doon na agad sa field na yon. So, Okay. 2017, IT professional, yung pinaka general term pero kung mas deep dive, server administration and systems analyst yung pinaka forte ko ngayon sa day job ko. Yeah. Yun ang pinaka way of yung earning doon ang kukuha talaga yung monthly Yeah. talaga na Yeah. earning kasi paycheck to paycheck yun eh. So Yeah, that's true. Benefits, all. doon lahat. So IT professional para that's the general term. Pero paano ka po napunta sa sa creatives part? Okay. So yung creatives na part that's because of the church. Mhm. Maganda kasing avenue yung church to showcase yung skills mo na recently discovered mo pa lang. Yeah. Nag-start ako siguro sa church as a Christian 2010 ba or 9 or 10. Pero Okay. that was that time na mag-start ako mag-college. So fini-figure out ko kung ano talagang trip ko sa buhay. Okay. Ayun, meron akong lumang camera, gift nung AirPods ko ng daddy ko sa akin nung college ako. Sobrang luma niya pero isa siya sa mga pinakaunang mirrorless system noon. Sony NEX-C3, check niyo yun. Pangit na yun ngayon. Pero dati medyo may pride pa ako pag ginagamit ko yun. Pero Next, nung time na yun, decide ka naman mag-IT or parang naisip mo na ba? Decided na ako mag-ITS kasi when choosing yung course, ang nasa isip ko lagi ano ba yung hilig ko? And nung high school ako, mahilig talaga ako sa computer games. Kasi Okay. addict ako mag-computer games. So iniisip ko, why not doon na lang ako kaysa mag-isip pa ako ng mas pag-iisipan ko pa yung course ko medyo hasana ako sa computer na yan, parang ganon. Kaka-computer. Literal, parang ako yung nasasabihan lagi ng kaka-computer. So native ka man. na, nung college ka na, alam mo na yung gagawin. Alam ko na. Di na ako masyado nag-isip kung anong course. School na lang medyo inisip ko noon. Pero course, basta something about the computers. Pero school nga lang ba? Madalas ka mag Counter-Strike, no? Oo, grabe. Basta mga luma pa, Battle Realms pa nga ako noon eh. Sige, So JM. pero sa church, doon ka na-introduce mag-media, doon mo na-hone yung photography, videography skill. Doon talaga, yes. Kasi nga, since meron akong lumang camera, tinry kong aralin mag-picture ng yung medyo decent. Yeah. Kasi lumaki ako nung grade school ako na nauuso yung digicams. Pero sa digicams more on the point and shoot style siya eh. Nung nagkaroon ako nung itong next C3 na to, medyo mas makokontrol mo yung settings dito. Tinry ko siyang aralin. Then sa church kasi magandang avenue siya because
parang ano siya, parang open ka to take photos Yeah. hindi siya sobrang like the organization na Yeah. bawal mong kuhanan yan. May tao kami para dyan. And that time hindi pa uso. Ayaw ko medyo traditional kasi community church kami. So hindi pa masyadong uso na out kami in the social media. So yung mga pictures na like for anniversaries, Nice. church events, ganun. Mag-volunteer lang ako na ako po yung magpipicture. Yeah. Pag may sinabi, group picture tayo, ako na po yung kukuha ng picture, ako na po yung magte-take na picture. Started with yung mga ganung initiative. Then, ngayon, ayun, doon na nag-develop. From that, nag-develop na. Praise God. Actually, photography isa sa mga pinaka non-intrusive na Exactly. na ministries na pwede mong salihan, mga skill na pwede mong simulan. Parang ushering, well, hindi siya super agad. Mataas agad yung kailangan na output na ma-produce mo. Pag photography, like literally libre ka. Yeah, because Kahit you have the picture ka phones lang. yeah. Sa ngayon nga phones Yes, na nga lang exactly. So ngayon, Camera talaga. meron akong may bagong sali kami na bata pa siya. Okay. Tapos parents niya ay music family. So ang expected sa kanya ay Maging music part siya din. Oo. So sabi niya sa akin, mahihain siya. Sabi niya, actually may na ako experience ako sa singing pero kailangan ko pa mag-level up. So sabi ko, okay. Marami naman libreng ministry. Ano yung gusto mo? Sabi niya, photography. So ayun, ngayon he's serving na in the photography kasi Wow. Yeah, go lang. just feel free. So I can imagine parang how exciting it must be to start on that kind of ministry. Pero sa inyo po, when you started, how was it? Yun nung nag-serve ka, yun din po ba yung start niyo sa church or matagal na po kayong Kasi hindi siya very official sa church namin na meron talagang photographer as a ministry or community church? pero before I started na parang ako na yung main person na mag-collate ng photos, na magte-take ng photos sa event. Nasa ministry na ako noon. Okay. Nasa praise and worship team ako. And kasi mahilig din ako sa music. And Yeah. gusto ko talaga nung nagpunta ako ng church, nung nakita ko ng drum set, gusto ko matuto mag-drum. So yun ang Nice. kung ministry lang ang pipiliin, kung papipiliin ako ng ministry, doon ako sa music kasi medyo parang highlight. Yeah. Parang highlight 'yun eh. Pero yung itong photographer or like the media person or creative, hindi talaga to, kumbaga kasi sa church may mga ministry sa listed na like the usual. Recently lang talaga, like pandemic lang to na introduce sa church namin as ministry na talaga siya. Dati talaga volunteer ka dito, marunong ka pumindot ng laptop, part ka Lyrics. ng marunong ka mag-edit ng konti, sige. Pero nung nag-pandemic, parang kinailangan ng separate so may role na talaga. may role na and distinguished na yung Kailangan role na yun. yes. So dati initiative mo siya. That initiative talaga. And more on the passion side kasi gusto ko yung nagtitake ako ng picture, nag-edit ako, and gusto ko yung nag-i-store ako. Mahilig ako mag-store ng photos digitally. Yeah. Gusto ko talaga yung trip ko talaga yun. Kaya dati, hanggang ngayon, yung mga external drive ko na, as in dating-dati pang external drive yun, nasa akin pa yun. Gumagana ba? Parang medyo sluggish na siya. Pero parang, ayun, yun talaga yung trip ko dati na Yeah. So doon ka nag-grow? Ministry. doon din ako yun, nag-grow. Exactly. Nung student ako and nung start ako mag-work, doon ako nag-grow talaga. Storage ministry ka pala. Storage, Ginagawa ko rin sa church. archival, parang Ginagawa ko ganun, rin sa church yan, archival. Oo nga, no? Ako rin in church ng mga ganyan. exactly. Taga-store ng Diba? mga files ng church. We should start a new ministry, sir. No? Archive ministries. Archive ministries. Yeah, That's sakto. My next question is, kailan mo siya nagamit for freelancing? For freelancing, 2000, nasa mga 17 or 18 din. Okay. Kasi 'di ba na in the background na kami ng photo and video sa church. Then meron kaming friend na inintroduce kami na if you want to take a wedding, magpicture kayo sa wedding, baka trip nyo. Yung wedding sobrang simple lang, isa clubhouse ng isang subdivision, ganyan. So parang hindi siya masyadong mahirap pasukin for us. Ang dali lang nito, kaya namin to. Yung wife ko ngayon, siya rin yung ko dati, katandem ko sa mga picture na yan, sa mga video na yan.
So yun, tinry namin since meron naman kaming konting skills dito, and Okay. yung lumang camera hindi na yun, nakabili na ako ng medyo mas magandang camera doon. Sony A5 5100, A51, tsaka Sony A6000. Yun yung doon talaga kami nag-start na mag-freelance. Okay. Galing pa rin sa exposure sa church. Yeah. So kung ba nag-start ka sa church, doon mo na paglaruan? Doon ako napaglaruan, doon ako nagkamali, doon ako nag-testing ng which is maganda sa mata ng nag-check ng photos, which is maganda sa pag in-upload. Yeah. Doon talaga lahat eh. Kasi para pag sa church, libre kang, may freedom kang gawin. Kasi nga, in the first place, walang gumagawa yan dito. And very appreciated yung volunteer work mo na yan. To the point na kahit pagbabalikan ko ngayon, grabe, shucks, ang pangit pala ng mga output ko dati. Pero it's encouraging to hear, di ba? Kung may nanonood na may mga camera, nakastack lang sa bahay, gamitin to serve the church. Yeah, and phones. Kasi Phones you're learning how to shoot properly. Isipin mo na ngayon, naging career mo na siya. Oh, exactly. From volunteering, naging way of earning din. Yeah. Pero nung nag-start ka, parang, sa tingin mo may eye ka na nun for photography? Just a question siguro para sa mga nagsisimula na din. Sa photography, masasabi kong walang eye. Kasi kaya dati, nakalimutan ko pala i-share before. Kaya rin pala ako napasok sa photography kasi mahilig ako mag-Photoshop. So nagpo-Photoshop ako ng mga picture na yung sobrang photo manipulation talaga na nalalagyan ko ng aura yung sarili ko. Ganon. Super Saiyan. Parang ganon yung ko dati, yung mga tutorial sa pinapanood ko. Siguro nung nagsimula ako, wala pa talagang eye for photography. Pero kaya kong i-edit yung parang gusto kong maging output dahil mamamanipulate ko siya sa Photoshop eh. Yeah. Later on na lang nagkaroon yung eye for photography nung medyo nagseseryoso na kami sa freelance. Kasi nga sa freelancing, ang kliyente mo will not pay you for a super edited na output. Makikita ng tao yun eh. Kahit tayo makikita natin ay sobrang inedit naman yan. Yeah. So post-process yung So doon nag-start na magkaroon na ako ng I can say eye for, or yung I can tell na maganda yung shot na to, pangit yung shot na to. Noon nagseryoso na talaga kami freelance. Yeah. So sakto kasi about freelancing, kailan mo na feel since nag-start ka sa church, kailan mo na feel na parang okay, I think magagamit ko to for pangkabuhayan, pang side hustle or what? Kailan siya nag-start? Yung first gig talaga. Yung diba? wedding. Yung wedding yan. Na-invite kami ron. And doon na-invite kami ron, may budget na sinabi na ito yung budget namin para sa inyo. And for me, sabi ko, laki na nito. Parang makikita pala ako kasi for one day, shoot ka, pag uwi mo, kaya mong i-edit yung shoot mo, by Saturday yung wedding by Sunday or by Monday, may output ka na. Kasi ano bang kakain ng oras ng isang tao pagkatapos ng trabaho mo? Siyempre yung passion mo. So binuhos ko na lahat doon. Tapos sabi ko, parang less than a week ng isang araw na pagod ako sa shoot, tapos pasundot-sundot ako na edit for the coming, yung mga susunod na araw. Kikita pala ako ng ganito. And yung rate ang binayad sa amin nun is 3,000 pesos. Yung rate na ang wedding pa is isang tricycle lang mula sa subdivision namin. So magkano tricycle namin? 40 pesos. Parang ang pinaka-cost lang namin pamasahe kasi libre naman pagkain mo. Pag photographer ka, may catering, papakainin ka. Tapos, nagagawa mo pa yung talagang gusto mo. Tsaka, isa pa sa nagustuhan ko, to share lang dun sa gig na yon, parang dun ko na-realize na may authority pala ako na makuha yung shot ko na gusto ko kasi kaya ko silang, ma'am, post ka dito. Ma'am, ganito. Okay. Ma'am, ganito. Unlike sa church, hindi mo mapapagawa yun sa kanila pagka nag-worship. Ma'am, so natuto ka na rin magpa-post pala ng Hindi pa natuto, quiz, hindi pa talaga natuto. Pero, na-realize ko, mas makokontrol ko environment. Kapag freelancer ako and part ako ng
coverage team kasi masasabi ko sa kanila, ganito, yakapin mo, ganito, kunyari, sweet kayo. Imagine mo sa church setup, no? Ma'am, pakibaba nga yung kamay mo. Ma'am, nakatakip sa mukha mo yung hindi ka mapicturean. Umiiyak na yung tao. Ma'am, labas pa yung luha mo. Yeah. Usong-uso yan ngayon. May video ka nga ata niyan eh. Yeah, so nung nag-start yung first mo na so ayun nga doon. Tapos actively naghanap ka na. Actively naghanap na ako kasi parang sabi ko may something pala here. May need pala yung mundo na kaya kong i-offer. Yeah. Pero sadly hindi siya ganoon nagwo-work. Na after ng first gig mo, akala mo tuloy-tuloy clients will flood you. Hindi. Kahit maghanap ka, pagka hindi ka naman, wala talagang client. Wala talaga eh. Kasi nga, there are competitions din out there na seasoned sila, magagaling sila. Yeah. Ang pinaka-bentahe mo nun, kahit i-lowball nyo ako ngayon, okay lang ako. Kahit bayaran nyo ako. Compromise. Yeah. Kahit pampamasahe, pang merienda, bayaran nyo ako. Kukunin ko yan because I want exposure. Yun lang pinaka-edge ko, pero sa skills, wala. Taob ako sa magagaling. Yeah. Sa gears, taob ako sa magagaling. Yeah. Wala kaming panlaban talaga. Kaya hindi agad dumating yung clients. Pero that's the time din na pwede kang mag-upgrade ng sarili mo. Yung time na yon 2017, 2018, what we did is we attended sa lahat ng libreng training ni Sony. Si Sony kasi dati, mabait siya magpa-train. Hindi naman, generous siya magpa-train ng mga tao. Like yung mga Photo World Events, Asia. Yeah. Lahat yung mga events dati na kasama si Sony. Nasa newsletter ako ni Sony. Nakasubscribe ako sa newsletter ni Sony. Lagi pang may event, nagbibigay sila ng slots, 30 slots for free lens cleaning. Yeah. Then pag may free lens cleaning ka na, that's a chance na makakahingi ka rin ng slot na, or mabibigyan ka rin ng slot na mag-attend sa isang paid workshop. Okay. So lahat, pero hindi kami nagbabayad because we want yung free eh. So nagiging avenue lang yung lens cleaning. That's nice. Tsaka yung body cleaning. Inattendan namin yun as in madalas talaga weekend ng buhay namin. Nasa kung saan-saan kami attending free workshop. Kasi gusto namin malaman. Dahil totoo, mayroong mga digital tutorials, may YouTube tutorials. Pero hindi siya enough eh. Yeah. Hindi siya enough. Like, wala kang sample. Maganda kay Sony, pag I don't know kasi guys, umattend na rin kayo ng mga ganun, nakikita ko sa mga post nyo. Pag nagpapa-seminar siya, may dala siyang model, may dala siyang ilaw, may dala siyang, ang gagawin mo, yung nagtuturo, pwede mo siyang sabayan pumitik. Ito yung may na nagtuturo, katabi mo siya, makikipitik ka. Ang technique namin, sinasabayan namin yung strobe. Kung kailan niya didiin yung shutter, para yung putok ng ilaw, medyo kuha rin namin. Yeah. Doon yung pagka walang client, doon namin binuhos yung sarili. So learning talaga. Learning talaga. Advantage yung mga free training. Exactly. Diba? Free trainings. Right now, marami pa rin naman. Marami diba? pa. Kailangan mo lang talaga puntahan and mag-ano ka. Oo, kasi photography. Akala ko dati yan photography. Kaya kong aralin sa YouTube yan. Kaya mo. Well, kaya mo, pero the exposure, yung real life settings, hindi eh. Yeah. Hindi. Kailangan makuha yan. Naalala ko before, syempre, as a graduate, mataas agad expectation mo na, syempre, I want to land on this chuchu ganyan. Tapos maganda yung salary. Gusto ko ito yung salary. Expectation mo yan. Pero pero once reality hits you, na, shucks, bakit parang walang gustong tumanggap sa akin? Wala pa. So, parang, okay, do I compromise my rates? Do I compromise this? Kahit yung mga projects, mga freelance projects. Pag wala kang portfolio na may nakatag na client, yung puro passion ka lang, titingnan nila yan. hindi yan papasa-basta. Totoo. So before, paano mo nababalance yung freelancing, tapos may day job ka pa nun? Ayun. Tapos nag-serve ka pa sa church. Possible ba i-balance yan ng maayos? May mga compromise ba in the end? At first, since hindi naman ganun karami yung clients namin, madali lang siya. Kasi magdi-day job ka Monday to Friday. Naalala ko nung trabaho ko yun sa Makati, ako nagwo-work eh. From Antipolo, Makati, 3 hours ang biyahe ko. And one way? One way. And yun yung worst na transpo setup ng Pilipinas dati, like yung MRT. Yeah. Grabe. Monday to Friday, that
daytime 8 to 5, yun ang trabaho ko. Pagdating ng Saturday, if may client kami, Saturday. Pagdating ng Sunday ministry, mababalance. Yes, kaya siya mabalance. Pero may compromise talaga, and madalas ang compromise yung health mo, yung pahinga mo. Kasi wala kang pahinga eh. Pero ilang taon ba ako noong 17? Grabe, di ko matandaan. Pero bata pa yung feeling ko noon. Parang I can conquer the world pa ako noon. So kahit wala akong masyadong tulog, kaya ko yun. Wow. Pero hindi siya advisable for a long period. Long period. Di pwede yun. So, would you say na medyo extremities na yung mga ganun? Oo. Saludo ko sa mga taong ganun. Ano yung magiging reason nila? Ano kaya yung valid reason for a freelancer to reach that level? Exposure? Pera? Siguro, ano yung drive mo nun? yung drive ko nun is, kasi yung in relation sa sinasabi mo kanina about sa hindi matatanggap sa work. Ganun kasi ako. Yeah. Yung first job ko, hindi agad pagka-graduate ko may work ako. Parang natenga ako for 8 months ata looking for a job. Natanggap ko yung job na yon, tama yun, nilobol ko yung sarili ko. Kung magkano lang po yung mahal. Yung pinaka lowest rate po, okay lang yan, basta matanggap ako. Sa Smart, isipin nyo guys, Smart yung pinagtatrabaho ko nun. So, malalaki dapat ang sweldo nun, pero nga dahil I really want na ma-prove yung gusto ko naman matrabaho yung pinagtapusan ko. Yeah. Pero to the expense na hindi ako bayad ng tama, or kaya yun yung naging drive ko. Una, gusto ko siyang seryosohin because I want to escape yung 9 to 5 na day job ko. Yeah. And at the same time, passion ko yun. Sobrang gusto ko talagang mag-take ng pictures. As in, kahit libre, basta may model, basta may birthday yan, okay ako. Basta may ma-output ako. And tama yung sinasabi ni Chris kanina, part siya ng portfolio mo. Kasi you're building your portfolio. Kaya okay lang. Yun yung driving force ko nun. Kailangan ma-build ko yung portfolio ko. Kailangan mapakita ko sa mga next na applyan kong kliyente or event na ito yung kaya kong gawin. Grabe, day job, ministry, and freelance. May time ba na parang na-compromise mo ang duties mo sa church? May mga times na parang sobrang pagod ko, para ayoko muna pumasok sa church. Yeah, definitely meron. Definitely meron. And hindi lang siya sa church, as in pati sa work mo. Ganon. Kasi like sinasabi ko, Monday to Friday, you are working as yung day job mo. Saturday, event day yan. Yeah. Pag pagod na pagod ka ng Saturday, how can you be 100% ng Sunday? Yeah. Let's say, kaya mo pang ilaban yung Sunday kasi you want to serve the Lord. Tapos maaga pa yung service, no? Sunday, maaga pa. Maaga rin kami. Part ng praise and worship ka pa. Dapat maaga ka kasi may rehearsal kayo. Kung let's say kaya mong Saturday 100% ka, Sunday 100% ka, Monday hindi mo na kaya 100% ka, magsasuffer naman yung day job mo. So, may mga times talaga, yes. Kasi nga, andun ako sa point na gustong-gusto ko itong ginagawa ko, na yung katawan mo, pagod na rin naman. Kaya, I can say na hindi siya madaling i-balance. Hindi talaga siya. That time, wala naman kami kliyente masyado. Nabayad kami. Ginagawa lang namin talaga. Gusto namin mag-portfolio. Kaya tanggap kami ng grabe. Yeah. Pero masasabi niyo po ba na worth it din naman? May biglang may lifeline na nahulog once nung tinutuloy-tuloy niyo na yung pag-hustle niyo. May dumating na opportunity na tumuloy-tuloy, yung freelancing, may ganun po bang nangyari sa Yeah, at some point meron talaga. May kita mo naman na okay din palang medyo nag-sacrifice ka ng pahinga mo. Kasi nung time na yon, nagkaroon kami ng siguro 3 sunod na wedding na related sila, pinsan ni ikakasal yung pinsan ko. Iba-ibang bayad. Iba-ibang bayad yun. Hindi na sinabay-sabay yung wedding. Hindi pwede kasi masyado magastos. Tsaka yung mga attendees. Pero ganun, parang through referrals and connections. Yeah. Sa simula naming naging kliyente, na ewan ko kung, kasi pag titingnan mo, pangit talaga nung output namin. I mean, pasensya na puro sa una namin. Yun lang po yung best namin nung time na yun. Yun lang po yung best na akala namin maganda na sa mata namin yun. Yeah. Pero yun, through that,
naging weddings yung forte namin. For some I time, see. naging weddings yung forte namin. And yun nga, yun siguro yung lifeline na yun. Kasi pagka ginagawa mo siya na matagal, tapos nakikita mo, parang wala naman nagbubuk. Parang wala namang nangyayari dito. Okay, nafe-feed ko yung passion ko, pero parang wala naman nangyayari. Then may dumating na willing ka rin bayaran for your skills. Doon na makikita mo, okay, meron din pala. May May payoff. pupuntahan din naman pala to kahit papano. Yeah. Up until this day, 'di ba? Marami yeah. ka pa ring racket na. So you've been doing freelancing 10 years na rin. Oo, kasi 17, kung 17 yun. So isang dekada ka na pala sa 7 ganyang magti-10. hustle. Oo. And Right now, iba na yung binabalance mo kasi may Iba anak na. ka na. yes, Diba? tama. So mas ka ngayon, mas less, namamaster mo na mas better ka na nga mag-balance today ng ministry, family, and freelancing. Plus day job pa. Plus business pa. Oo, kasi mas maganda rin yung opportunity na binigay sa akin ni Lord ngayon. Oh, nice. Yeah, since, di ba sabi ko nga sa inyo, nung 17, Antipolo, Makati, Antipolo yung biyahe ko. Ngayon, hindi ko na ginagawa yan. Kaya mas may time ako mag-balance sa mga bagay-bagay sa buhay. Ang sagot dun sa tanong ko, bro, dapat yes, kasi meron akong asawa na tutulong sa akin mag-balance. I got the perfect partner. Yun dapat ang sagot. Yeah, ulitin mo. Kaya yun kasi I got the perfect wife. Yan. Pakedit, Ganyan pakedit. ang mga sagot. Baka nanonood yung misis mo ngayon, di ba? Pakikat. Nanonood Pero siya, hindi, nanonood laking bagay nun, bro. Oo If naman. you have a perfect partner, Exactly, will assist exactly. you, di ba, sa phases ng life. Yeah. Malaking bagay yan. To improve din yung sarili mo. Skillset mo sa freelancing, Tama. day job, di ba? At saka yung freelancing din kasi talaga, lalo yung photo video. Dati naman yung magkasama kami ng wife ko. Yun talaga yung Doon talaga na-develop ba? actually, I can say that. I can say that na doon talaga. Hindi, tsaka matagal ako may magkakilala. That's good. Maganda pag parehas yung passion nyo, parehas yung Ay, trip nyo. Yeah. Nagkakaintindihan magkasama kayo. kayo sa church, tama? Magkasama kami sa church, yes. Oh, galing. Andun pala ang love life. Nandun, Chris, nandun na. Baka, Sige. Andoon Sige, na. ganyan pala. may marami ako nakita nung pumunta ako sa church niya. Marami ako. Pwede. Maraming prospect. Pwede. Huwag ka na pumunta sa church namin. Kung ano nakikita mo. Mga ganun ako, di ba nasarapan? Pwede ba pwede kay Chris dito? Sakto, Kuya Ian, kasi kanina you mentioned, na nag-uusap-usap lang tayo, na ngayon, more on managing ka na lang. Pag nag-freelance ka, more on managing people, getting people, then directing them what to do. So parang parang kung may day job ka, na promote ka, so parang more on, less on the desk job ka, and more on the assigning ka. So parang the payoff is worth it din naman talaga. I can say. So, siguro yung next question natin is how is it now? So, kamusta na yung pag-freelancing natin ngayon? Okay, sige, tama yun. Tama, doon tayo mag-start sa dun sa, ang tawag doon, studio owner na yung role ko ngayon. Yes. Kasi nakita ko siya as a way na hindi na ako mag-shoot. Although gusto ko pa rin mag-photo, pero nag-iiba kasi yung trajectory ng buhay. Yung trip natin sa buhay nag-iiba. And ang problema kasi medyo naka-build na ako ng mga kakilala sa industry na tutupad niya kahit hindi ko naman masyado nang gusto mag-shoot. Yeah. Meron pala akong kakilala na, bro, baka gusto mong kunin to, Yeah. baka gusto mong saluhin kami dito. Kasi may nangyayari yun na may isang event na overbook sila, bro, baka gusto mong saluhin to. Sasaluhin ko. Doon ko na nakita na hindi pala, dati kasi micromanager ako, gusto ko ako yung gumagawa lahat. Yeah. Ganun din ba kayo? Guys, dumating ako sa point na gusto ko ako lahat mula raw file hanggang sa output, hanggang sa retouch. Ako, ayaw kong papahawak yan. Kahit yung wife ko ngayon minsan nagawa niya na kasi usually hati kami, either siya ang shooter, ako mag-edit, ako editor, siya ang shooter. Minsan pag nagawa na edit niya na, secretly scan ko pa akin pa. Yung mga cuts na hindi ko pa gusto. Pero dumating ako sa time na, ito na nga yung time na pwede palang ganun ang gawin mo. Na may bubuk sa'yo, ikaw yung kausap nung tao, nung kliyente. Then from that, ang laki kasi ng freelancing community sa Pilipinas. Yeah. Sobrang laki to the point na mag-post ka ng isang event, dudumugin ka talaga ng tao. Correct. Kuya Ian, may comment pala tayo maganda dyan. tanong. Unang-una, ang asawa niyo po nag-comment. Ayun, no?
Huling-huli. I love. Diba? Tapos Ang may ganda tanong niya, Sir Lord Vin. may question si Sir Lord Win. Nagkakaroon din po ba kayo ng draw between the line pag tumatanggap ng clients? Like for example, birthday celebration pero sa bar gaganapin, or portrait shoot with sexy outfits, parang mga ganun. Or ano po yung mga challenges ninyo sa event opportunities versus faith? So kumbaga yung pagtanggap niyo ng clients. Galing yan in my case, hindi. Kasi ang naging sistema namin ngayon is kami yung nag-a-apply sa isang event. Oh. So okay. hindi sobrang bilang na bilang lang yung talagang kinuha kami. Then sasabihin sa amin, kunin kita sa birthday. Hindi, anong nangyayari, meron kaming nakitang birthday event, apply kami as a studio, baka pwede pong kami ang kumuha. Kaya siguro doon sa tanong ni Lord Win, wala kaming experience na ganon, na may nag-alok ng birthday sa bar or portrait shoots with sexy outfits. Walang nangyari sa amin ganon. Kasi nga iba since hindi naman kami sobrang laki studio, freelancer lang kami. The way that we can get a client is for us to apply sa client. Hindi kami yung Jason Magbanwa level na. Hindi pa. Hindi pa kami ganon. So wala pa pong opportunities na ganon. Pero yung kung may ganun man, it's always it will boil down sa values mo bilang isang Christian. Yes, correct. Amen. Siguro i-share ko na rin na it's not a negative impact na mag-say ka ng no sa mga bagay na you feel na hindi naman pasok sa values mo sa pag Christian. Pag uncomfortable ka na, parang alam mo na di ba? Tsaka di ba, ilalagay mo ba yung sarili mo in the place na alam mo makakagawa ko ng kasalanan kasi may magse-sexy outfit dyan. Siyempre thoughts will come into your mind. So wag mo na ilagay yung sarili mo. Di ba pwede yun? Kunin mo pero puro close-up lang ng mukha kunin mo. Sabihin mo sa kanya, Ma'am, magdamit ka po Naka-sexy outfit pero close-up lang yung bayad. Output mo puro face lang. Hindi pwede. Face card lang. Pero wala po. Siguro opportunities and faith. Magtiwala tayo that si Lord magbibigay ng tamang kliyente para pwede sa'yo. na natin end yung podcast. Bye guys. Salamat. GG na. Bye guys. Galing. So that answers our question on how you navigate your clients. Ian Montero, studio owner na. Hindi na freelancer pala. More on the studio owner. Wait. Plug na muna natin. Saan ka ba nila hanapin kung sakaling kailangan ng mga... Wala, personal Facebook lang guys. Personal lang. So si Ian ang maglalapit sa inyo pag nakita na in-need kayo ng service. Tsaka nakakalat kami sa mga freelancing Facebook communities. Yun pala. Okay, galing. Nice. Ayun, we have another question from how about AI? Ano po ang effect sa ating industry? Actually, i-gear ko na rin to sa next question. Sige, bro. Ano po yung what stopped working? What changed sa dati yung ginagawa especially ngayon, ang daming nagbabago. Yung AI lalo, ang daming lalo na sa photo manipulation. Sobrang AI, one prompt. yung oras mong inaalis na tao, na minamask mong tao, one prompt. Yeah. So, what changed for you po? Siguro bago dun sa AI, yung what changed for me ngayon is na-realize ko kasi nung una kasi pirata ako ng mga softwares. Nagpa-pirate ako, hindi paid yung Photoshop ko, hindi paid yung Adobe After Effects ko, hindi siya paid. Ngayon nung na convict ako ni Lord na born again ka na. Born again na ako, no? So kasalanan ko talaga yon. And kasi 'di ba sinasabi ko nga sa inyo, nasa IT field ako nung una. Pag nasa IT field ka, ang goal mo is lahat ng paid diyan, mahanapan mo ng crack version. Ganun. Kaya yun ang goal. Di pumunta ka sa mga sa cellphone repair. Yung mga IT people bibigyan ka niya. Gusto niya po ng lagyan natin ng 300 na movies. Pero what changed is isa yon sa yung na-convict na ako ni Lord na hindi ka pwede magnakaw ng ng apps. Hindi maliit na bagay yan, or kahit maliit man na bagay yan. It's not good na nakawin mo. So what changed is dati ang ginagamit ko sobrang mga powerful tools because pirata, ngayon hindi. Yung mga kaya kong bayaran, yun lang nababayaran ko. Then nice. Free na lahat.
ang problema sa free, may mga limitations ka. Mm. Yung mga kaya mong gawin sa paid na pirated, hindi mo kayang gawin sa free. So, nakadagdag siya ng workflow. Yeah. Pangalawa, another learning curve na naman to. Aralin ko na naman to. Although may idea ka pero iba ang commands, ibang shortcuts, Yeah. iba ang way how to navigate yung software na yun. Yung control C mo naging Oh. close na yung ano, Ay, nako. naging shutdown. Sobra. Pero isa yun, That's siguro nice, encouragement din That's for all nice. the creatives and for all the tao sa freelancing Mhm. industry na mga Christians. Guys, bayad tayo ng paid version ng Yeah. maraming way to navigate yung to navigate yung mga paid version. Yeah. Meron doon yung isang software lang, hindi the whole bundle sa Adobe, ganun eh. Meron Yeah. Photoshop Pag student, lang. di ba? Pag May student ka, pag pwede student rin. ka, may discount ka. Yeah. Pwedeng Lightroom lang, pwedeng hindi yung may Lightroom mobile, pwedeng wala yung cloud. Ang dami. Yeah. Pwede pala. Kaya ipapasok mo rin sa rates mo. So sa AI siguro, alam mo maganda sa AI, it helps yung workflow natin. Mm. The way I use AI pagdating sa photography is binibigyan ko si AI ng role. Sasabihin ko sa kanya, yung role mo is ikaw yung grabe, prompt engineering to, guys ha. Sabi ko kay Gemini, yung role mo is ikaw ay isang seasoned photographer, best photographer ka. Paano mo itatakel ang isang wedding na ang bride ay mas matangkad sa groom? What are the shots na pwede mong gawin? Angles that you can Nagamit ko yon sa isang event na paano pagka dalawa kayong photographer, Yeah. 'di ba? Ano yung shot sa na ikaw yung lilitaw. So si AI marami naman siya. Nagbibigay din ng suggestions. Nagbibigay siya ng suggestions. Tsaka Yes. hinihingi ko yung mga pangalan ng mga photographers na medyo ganun yung style. Then nire-review ko siya. Hanapin ko siya. Ay, galing. Siguro, Gandang tip yan, bro. AI, yun yung magandang effect sa ating industry. Pero I believe na hindi kayang palitan ng AI yung trabaho ng creatives. Although maganda yung engine niya to generate yung mga assets, to generate yung mga materials. Pero 'di ba kayo naman guys, pag nakita niyo yung isang video, alam mo na AI ito. Yeah. So negative na agad yung para sa'yo. Pero pag nakita mo yung isang video, ang ganda, hindi to AI. Sinong editor nito? Yeah. 'Di ba? Maganda siyang inspiration niya yun kasi mas gagalingan mo para hindi ka magmukhang AI. Yeah, yeah. It's coming very close no sa magawa natin. Pero at the end of the day si AI parang program to recreate to just base from what is already made. Tama. So habang ikaw gawa ka ng gawa, laging bago, laging fresh 'yun, laging bago. Galing So, sa'yo yun, di ba? yeah, so we shouldn't stop creating, 'di ba? Amen. Dapat tuloy-tuloy tayo. Or don't stop prompting din. Learning how to prompt. Learn how to prompt properly. Prompt Ganun lang yun. properly. Prompt properly. Yes. Okay. So Thanks, Ian. sinuggest niyo po kanina no na people should go maximize yung mga software na may mga libre, may mga sakto kasi ngayon at this point ang dami na nating pwedeng gamitin na softwares. Totoo, yes. Canva parang Canva, di ba? Hindi mo kailangan ng paid version sa Canva para makapag-create ka ng something digital. imagine siguro ang dami ng mga shirt businesses na na using Canva. Launch using Canva, yes. Yeah, ang dami ng let's say mga graphic designer na laging use yung Canva. Mock-up lang grabe. Dati nung college, nung nag-aaral ako Photoshop, grabe, sobrang expert ko sa mock-up, sa paggawa ng mock-up ng t-shirt, ganyan. Ngayon, sikat na templates na ng mock-up, mug. Anyway, galing talaga ng AI. Yeah, question bro, with regards to freelancing, ngayon you do it professionally, may mga clients ka na, do they know na Christian ka? Oh, lahat naman ng clients ko, they know na Christian ako. First is hindi kasi ako tumatanggap ng Sunday gigs. Wala yun. Wow. I-respeto natin ang Sabbath day Yeah. bilang mga I like Christian I creatives. like that. Magandang conviction yun. Ito nga, ulitin mo nga yung segment na yun. Pang reels lang. Quiet. Go. Don't compromise yung Sunday natin. Yeah. I-respeto natin yung Sabbath day.
Amen. Ganda na bro. Pero with regards to rates bro, they know you're Christian. Do they when they say ba, Christian to, baka pwedeng tawaran to ng ganito kalaki. Naka-compromise din ba yung rates mo? Do you feel like nagigilty ka ba pag nagcha-charge ka ng mahal for halimbawa? Maganda to. Yes. So Nagigilty, yes. Nagigilty talaga ako, yes. Kasi ngayon nung nalaman ko na, nung nagkaroon na ako ng access sa mga tao that they price professionally, na-realize ko ang baba pala ng pricing namin. Malayo pala kami sa industry rate. Yeah. Ngayon, tinry naming umakyat sa industry rate. Sobrang mahal naman siya. And minsan may makikita mo nga yung mga gusto nilang kunin ka pero hindi ka nila kaya. Doon ka magigilty. Asan ba yung focus mo? Do you want to make money out of this one, or do you want na makuha mo sila portfolio mo, or gusto mo silang pagbigyan because friends mo sila? Yeah. Sobrang naging challenge sa amin 'yon. Paano namin itatackle yung daanan? Hanggang ngayon hindi pa namin talaga perfectly na gagawa yun, because sometimes we rate based on kung anong relationship natin. Pakisama. Anong relationship natin, or anong estado, grabe, anong estado mo sa buhay. Yeah. Grabe, kahit medyo nag-usap kami dati ni Kat, so parang break even lang tayo. Pag uwi namin, ang pinaka naging bayad namin sa sarili namin yung kinain namin along the way sa drive-thru. Pero lahat, wala, puro lumabas lang. Kasi isa sa naging challenge namin nun, we want to upgrade dun sa mga industry standard na camera. Okay. Tsaka lens. Pero wala kaming capital para gawin yun. So nag-credit card kami ng mahal na body, ng mahal na lens, ng magandang strobe. Para, kasi hindi ko alam guys, pero if you are on the freelancing group ng mga photo and video, pag naghanap ang client ng tao, sasabihin nila, please comment your samples, gears, and portfolio. Pati gears. So, makikita mo na, naghahanap din sila. Alam na din ng mga kliyente or mga studio owners. Kasi ngayon, studio owners ako. Ganun na rin ako maghanap. Yeah. Pag nakita ko yung gear mo, sakto lang, mas pipiliin ko yung gear nung isa na mas maganda. Kasi safer. At the back of my mind, kaya niyang gumamit ng ganong technology. Yeah. Mas advanced na siya. Yeah. So, yun, balik tayo sa kwento na naging driving force namin magbayad ng credit card bill. Kasi kinard namin yung, grabe, sobrang leap of faith yun. Sobrang. Umuwi kami sa isang event, sabi namin, hindi na kaya ng mga hobby camera lang natin. Kaya kailangan na natin ng mas mabigat-bigat na para makasabay kami. Yeah. Yun. So, guilty kami because una, paano natin mabayaran yon? Or let's say ang happy price ko na lang ngayon, basta mabayaran ko yung credit card bill ko, may panggas ako, may pangmerienda ako, okay na yun. Wala na kaming naiipon for the next years. So, ang sistema, sa susunod, sige, credit card na lang ulit natin yung panibagong, pag na-fully pay na natin tong bagay na to. Yeah. Kaya nakaka-guilty pa rin mag-charge, pero, yun nga, depende sa relationship natin. Baka in the future naman mabago. Yun pala, maraming kakilala pala yun, yung nag-ask sa'yo, di ba? Oo, kaso kinasal na yung mga kakilala, naubos na. Pero may kwento ka about sa charging sa mga ka-church friends. Kasi dati may pinapa-cover sa akin na parang funeral ng namatay na member from a different church. Tapos sabi sa akin nung nag-ask sa akin na friend nung namatay na daw, maliit lang, murahan lang daw kasi wala naman daw. Yun pala, ang ginawa ko, nagbuo ko ng, may hinire ako na, may tinapa ko na guy to shoot the event. Tapos nung sa event na mismo, para studio owner ganun. Nagalit, pero nagalit sa akin yung nag-hire na ayun ang kailangan. Sabi, bakit isa lang daw yung ba't isa lang daw yung mag-shoot? Sabi niya, ang laki ng event na to, ganyan, may mga sundalo, parang isip-isip ko. Kung alam niyo lang na kung magkano ibabayad niya. Baka so, mahiya. Kaya nga sabi ko, kung alam ko lang na may pera kayo, siguro 10 videographer tsaka photographer yun. Hindi ko alam na na may K pala sila. So, So, iba-iba rin ang kaya alamin mo talaga, di ba? Totoo. Yung needs. Discernment din talaga, no? Isa pa yun. So, sakto may nagtanong dito. Okay, si Lindel de los Reyes. Nice yan How do you know the right time to invest? Is it the bow and arrow that matters first or the shooter?
Ano ibig sabihin? They should. Bakit? Kailangan. Bili ka ng bow? Actually, yung next question ko, very, very much related dyan. Dahil tatanong ko dapat, what financial plus spiritual advice would you share to Christians navigating sa mga rating, mga pagpresyo, presyong kaibigan, presyong tao, yung mga ganun. So, sakto. So, for you, when is the right time to, how do you know? Siguro how will I know for me guys, don't take this as a gospel or pero for me you will know it pagka hindi na mabigay nung camera mo yung output na nasa isip mo. For example, we used Sony A5100 and Sony A6000 which are cropped sensors camera, mirrorless. So alam namin na hindi namin kayang tumanggap ng mga portrait shoots. Bakit? Ang portrait shoots, lalo kung ang output nila is gusto nila billboard output or gusto nila large print outputs. Yeah. Anong laban ng crop sensor mo ng 24.3 na size ng sensor mo? Iiyak yung sensor mo. So, to answer that, malalaman mo yun kapag yung mga kliyente mo is looking for something na hindi na kaya ng camera mo. And dumating kami sa time na yon na nakatanggap kami ng mga portrait sessions na hindi naman siya large print pero nakita ko na hindi na kaya nung camera namin magbigay ng sobrang magandang although maganda pa naman talaga yung quality na yun pero may quality kang hahanapin. So pag ni-require na nung hindi na maibigay nung camera mo yung kailangan mo, mag-invest ka na. And siguro bow and arrow or kung yung pana o Indian bang ang nagmamatter. Parehas yan, guys. Lagi yan, hand in hand yan. Bigyan mo ng ng machine gun yung Indian, baka barilin niya yung kakampi niya, 'di ba? Bigyan mo ng bazooka ng, 'di ba? So, hand in hand yan. Tingnan mo yung mga clients mo ngayon. Kailangan na ba ng clients ko ng high frame rate na camera? Kailangan ano ba ang mga kliyente ko ngayon? They need ba yung 240 FPS na camera? If hindi, i-maximize mo yung camera mo. Ang tagal po namin gamit yun, guys. Ang tagal namin gamit yun. So, sobrang ROI na. Literal. Tsaka yung personal camera namin yung A6 tsaka yung A5 na gamit namin. Nakailang repair na ng sensor, kasi nga wala kaming pambili pa noong time na yun. Pero marami na kami naging output. Then noong time nga na kailangan na namin ng full frame sensor and ng high frame rate na camera. That's a time na sige, credit card natin. So your needs spoke for what you need na. Exactly. Tsaka yung mga kliyente mo talaga. So yung mga shoot nyo sa church ay upgraded na rin kasi you use the new cameras for church events too. Tama. Actually, and then isa pa sa mga maganda, since yung mga tao ngayon sa church lumalapit sila sa amin to ask yung ano ba magandang camera bilhin. Ngayon, magaganda na yung mga camera na nasa church na yung mga nagka-hobbyist. So, how do you think paano magna-navigate ang mga nanonood natin ngayon, mga baguhan on how to price yung services nila, lalo na example, mahal. Sabihin natin kasi feeling ko karamihan naman ganun na pag nag-start ka sa church, karamihan ng mga kliyente mo magagaling din sa church. Sa community mo lang. So how would that be for paano nila ipopresyohan yan? The way we do it is meron kaming industry rate. Ang industry rate makukuha mo sa mga tao sa industries. Ngayon, ang industry rate sa video ganito, ang industry rate sa photo ganito. Yun ang price na dapat mo na-charge sa kliyente mo. Ngayon, if that is your churchmate, mag-navigate ka way below kung alam mo yun ang capacity nila to pay. So you provide options, sabi. Pero dapat clear ka. Sabi mo, bro, kasi ang rates ng isang photo ngayon 5K Ang rates sa isang video ngayon ng 5K, tapos i-edit pa namin yan, i-store namin yan, bigyan ka namin ng warranty. When you say 5K per person? Yes, 5K per head. Per head, yeah. Per head. So sa isang team, kunwari, ang isang team mo, bubuo ka ng isang photo, isang vid, isang PA, assistant. Tapos ikaw studio owner, dapat may bayad ka rin. So video 5K, photo 5K, PA 1.5. Tapos ikaw magkano kukunin mo, at least dapat 30-40% ng the whole package meron ka. So papatakin mga 15,000 the basic rate.
So, sasabihin mo yun sa kapatid mo sa church, bro, ito yung 15K, kompleto na yan. Kasi kailangan nila maintindihan, bakit ka magre-rate ng 15K? Yeah. Sabihin mo, bro, meron pa tong, Yeah. may security to, tago namin to ng 6 months sa amin. Pag mawalan ka ng copy, lapit ka sa amin. Oh. Pero after 6 months, deleted na to. Yeah. Bigyan ka namin ng full access sa lahat ng raw. Basta ganon. Yeah. That's If good, ala- if alam mo generous, di- generous yung rate niya. Oo, if alam mo hindi nila kaya, then navigate ka. Isipin mo, pwedeng ako na lang mag-photo nung isa. Kung paano ikaw nag-photo, kaltas na yung isang 5,000. Magkano? Ganun eh. Yeah. Lalo kung kaibigan mo siya. Kung kaibigan mo siya, mas gugustuhin mo talaga na una makatipid siya dahil binook ka niya to support your business and also to support din yung event niya. Pangalawa, gusto mo na ikaw din yung kukuha dahil parang mas control mo yung environment Yeah. pag nandun ka. Oh, sa mga nanonood doon, generous si Ian sa pag-share ng maski mga rich. Itanong niyo na, bilis. Hindi, guys, kasi- while we have Ian dito. Sa Dahil isa ako sa advocate ng kailangan mabayaran ng tama ang mga creatives. Amen. Kailangan mabayaran talaga ng tama. Dahil yun nga sa mga Facebook community, may mga admins na ng mga Facebook group na strict na rin sila. Pagka bumaba ng 3,000 ng rate mo, tanggal yung post mo, tanggal yung looking for Yeah. video mo. Yeah. Wow. So kasi That's nice, That's good to hindi know. nila magagawa yung trabaho nila kung masama loob nila sa 3K. Samantalang yung kasabay ko, nabayaran siya ng 5K. Masama loob mo, anong output ang i-expect mo sa tao? Yeah. Di ba? Although andun na tayo sa trabaho yon, kailangan at least may kita siya, pero bigyan mo naman ng happy price yung tao. Yeah. Kahit wala na masyadong kita yung studio owners, medyo bigyan niyo ng priority yung mga shooters niyo. Yeah. Grabe, may nagsuggest sa akin dati na para hindi ka raw mahirapan sa negotiation. Sabi niya, ask them first kung ano yung ma-offer nila. Pwede. It's not saying na you're gonna say yes, pero pwede. ma-analyze mo na agad. Okay, so kung ito yung budget niya, Yeah. kung ako lang gagawa, maybe. Pero kung I have other people, Tama. medyo kailangan pang Tsaka rin, ang naintindihan ko rin kasi yung mga galante na kliyente usually are the best clients to work Isa pa with. yan. Hindi naman porke galante sila or malaki binayad din sila sa'yo, ganun sila ka-strict sa output and all. Usually, ang mga pangit na clients, yung mga kuripot, Totoo, talagang sila babaratin yung mga ka. strict, Sila sila pa yung- yung, kung sino pa yung kuripot, sila pa yung mataas yung requirements usually. So, Yeah. it's a good rin way to discern, Tama. diba? Kung Yes. kunin mo yung gig, diba? Tapos meron pala, sorry cut lang kita, go, Chris. go. Nakalimutan ko i-share yung isa sa mga the way to navigate yung mga clients na medyo mababa magbayad. Ako, isa sa naging goal ko ngayon nung parang 2 years ago is to include lagi sa team ko ng isang intern. Intern, meron isang group sa Facebook na intern sila, nag-start ako mag-photography, pwede bang makisakay sa gig mo. Ganon, may isang group doon. Ginagawa ko yon, una is mabigyan sila ng exposure. Pangalawa, additional manpower sa akin yun. Walang mahirap na instruction para sa kanya kasi gusto niyang i-please yung output. Yeah. So, pag kinuha mo siya as second shooter, una, yun yung mga time na pwede ka magbaba ng rates. Kasi kukunin mo siya, ang kailangan lang exposure. Tapos bibigyan mo pa siya ng bayad. Pero hindi kasing level ng professional. For that person na mag-strive pa, magalingan pa niya para pagdating ng panahon kasing bayad, pares na kami ng bayad. Yeah. Kaya yung mga shoot ko lately, meron akong isang intern lagi, tinatap ko siya, sabi ko, meron na akong shoot sa ganito, gusto mong sumama, kaya ko lang bigay 1,000, tapos pamasahe mo. Transactional din siya na you're giving an opportunity for a real world experience. At the same time, you need someone. You need someone to work Hindi with. mako-compromise yung output mo doon kasi hindi siya replacement, pero additional siya. Pero at the cost na makapagbayad ka makapag-introduce ka ng isang tao sa field, then in the future, gagaling siya. In the future, magiging part siya ng team mo talaga. Yeah. Win-win yung lagi. Relationships. And may invite mo sa church, diba? Oh, exactly. May invite mo siya sa church. Galing. Since more on practical naman tayo ngayon. Sige, let's start with a question. Can a ministry-grown skill thrive in the secular industry? Yes. Yes, exactly. Yes. Why? Because you have
create exposure sa church. Mhm. Sobra. If you are a leader sa church, make sure you look out for the talents ng mga nandyan. And Yeah. if you have talents, make sure you reach out to your leader para i-practice yung talent mo yun. Why? Because sa creative, lalo sa creative ngayon, katulad na sinasabi ko kanina, sa church, ang daming needs ng church pagdating sa creative. Yes. Tingnan mo ang isang magandang production, then try mong i-apply sa church. Kung ano yung ginagawa nila sa production ng mga big production teams, try mong gawin sa church. Mhm. Then, there, makikita mo, ay, dito nag-work sa church namin. So, maybe, another venture. Pero, yes, ministry grown, skills can be used and thrive. Talaga, kaya mag-thrive. Kasi, wala naman ako pinanggaling ang iba, kundi sa church ministry. Yeah. Wala akong pinag-practice ang iba, kundi mga tao sa church. Invite ko sila, bro, photoshoot, bro. So, may ambag sila sa iyo. Totoo. Meron talaga. Yeah, ako yung sa church namin, yung bata lang dati nakasama namin sa youth camp, tumutugtog. Ngayon, nagulat ako, nakikita na sa TV, Diba? tumutugtog sa Dati nag-iingay lang unang siya. hirit, di ba? Tambol-tambol Oo, lang. as in, like, galing. Yeah, how the pero Lord promotes, di ba? to answer that, yes, it can thrive. Nice. Do you think the other way around, pag galing ka naman sa labas, I guess we can share answers here na can your career skills or skills mo na sa'yo lang or something that you have be used to glorify God in the church? Do you think that's something na you can bring in? Yung trabaho, kung hindi ka for example, you have admin ka sa ganito or you're really good at managing this or that. Sa tingin niyo magagamit yun sa church to glorify the Lord? Yes, definitely. Whatever skill or talent meron ka, magagamit sa gawain ng Panginoon. Basta magpagamit ka lang. Tama. Yeah. Yun ang minsan nag-hold back sa atin like yung desire to be used by the Lord sa gawain na yun. Yeah. And maraming needs sa church. You just have to say yes Yeah. to opportunities na nasa harap mo. Surrender, we Tama. really have to surrender. Sakto kasi, for example, let's say yung work mo isn't really applicable for a church. Ano mo yung mga skills na develop mo sa church? Ba, rapper, gano'n. Sorry. Ba, rapper ako. Hindi mo pwede magamit yun sa church. Hindi, yung mga skills na develop mo sa work Yes, mo. tama. Managerial skills. Not exactly the work, no? Hindi yung kailangan Yeah. yung... Not exactly yung rap, di ba? Oo. Okay. Malay mo na may something ka for copywriting dahil magaling ka magsulat and Tama. all that. I think, ano ba? Kasi ako po galing ako sa hindi kaming Christian family talaga. Okay. Tapos we sing a lot. Tapos eventually nagsettle down kami sa isang church. Pero apart from that, I really had interest in arts. Oh. Nung una, drawing na ako. Arts? Paano mo gagawin yun sa church? I mean, may mga big churches na in-incorporate meron. yun. Pero parang hindi naman bagay dito sa church na to. Galing. Until yung mentor ko, siya yung nag-guide sa akin na maybe you can use your talent in other platforms like digital. Tama. Digital arts. Wala akong kaalam-alam sa ganun. Kasi yun na yung naging decision ko kung anong course ko. Imbes na mag-fine art. Yung pala. Yeah. Hindi ka pinag-drawing habang nagpipreach siya, no? Drawing mo ko. No? Ay, oo nga. Ako na Yung live. sige, live sige. drawing. Sige, edupin ko. Translate mo tong preaching ko into drawing. Abstract Every na. Sunday, no? May Got talent. ka. Yun yung test ng spirit talaga. Sige. Ngayon, Gusto mo yan. kanta na lang si Chris. Kanta. Yeah. Tapos, Worship leader na siya. tapos eventually, na-open ako sa mga video production, sa content creation, with just entering sa isang digital arts na course. Totoo. Biglang nag-open up, di lang pala ako pan-drawing. May pupuntahan pa pala to until, we use it for church. So, Tapos ngayon, podcast, host ka. Yes. ayun, hindi Paano ko, yung mata mo? Talagang mata ni Chris. kasi naman, Nawala yung black sa mata mo. magto 2 years pa lang po ako dito. Never ko in-expect na napupunta tayo sa podcast. Yeah. So, Ang ganda. if you allow yourself Yes, go lang. to be used by the Lord Chef, talaga. chef, Si Chevy. Tulungan nyo. Pag magamit lang, magpagamit. Yeah. Amen, amen. Sige, next question.
what skills should church creatives develop if they are interested in doing freelance? Kahit mga nice. soft skills. Ganda. Soft or hard Ay, skills? ako una, yung relationship, matuto kang, kung sabi mo introvert ka, sa church you will develop how to talk to people. Tama. Yeah. Umattend ka ng mga, Tama. ng mga Bible study, Yeah. discipleship. Kasi how you interact with people, magagamit mo rin siya sa pag nag-career ka. Correct. Totoo. Ka, and you deal with clients, different Totoo. types of people. Yeah. Ganun, matututunan mo sa church yun eh. Yeah. Di ba? Pag takot ka may Yung pala first step yun Discovery call nyo. Nakatingin ka lang sa kanya. So, Job dun interview pa lang di ba? How to speak, how to interact with people. Yeah. Especially when you're dealing with clients. Yeah. Tapos yung tipong nakikipag-usap ka sa tao, skill yung, kunyari, interested ka talaga sa sinasabi niya kahit di naman talaga. Example, nagjo-joke ka tapos di nakakatawa. Ganun lang yung mga tao. Pero kasi mangot sa kabila. Very applicable. Pero yeah, that's one. I think building relationships and Okay, kayo po. Okay, yan. Baka may something kayo. Siguro yung pagiging reliable. Yun Mapapractice mo siya sa church because if you are a good steward ng talents or ng binigay ni Lord sa'yo, you are reliable sa ministry or sa pagiging church member mo. Magagamit mo siya definitely sa creative or sa freelancing. Kasi mas gusto ng tao ang reliable kaysa sa skillful. If you are skillful but you come late sa isang wedding, you may kiss the bride na, doon ka palang dumating. set up ka pa lang. Walang kwenta yung skills mo. So, tama sa church, i-practice mo yung pagiging reliable. Mag-take ka ng mga roles sa church, kahit hindi ka sabihan, do it because you first you want to help. Hindi naman sa nangyayang ka, but you want to be reliable. Yeah. Pag na-practice mo yung pagiging reliable, coming on time. Yeah. Tapos be true sa word mo pag sinabi mong ang Ganun ba output dapat pag Christian, being true to ganun dapat guys. Sayang. Discovery yun sa atin ngayon. Let's say sinabi mo sa client mo yung files po ready na within 1 week. Tapos 5 days na nag-iisip ka na ng alibi. Are you reliable, di ba? So, i-practice natin yung pagiging reliable if we really want to enter yung... Let your yes be yes. And let your no be no. So, reliable. Ako meron ako iba bro. Meron ako skill na dapat matutunan. Ano? Reliable. Akin, dependable. Wow. Bakit dependable? Gano'n ka iba yun, sir? Synonym daw siya. Synonym ba yun? So, Dependable. So you can defend defend. Next. Ibang depend yun. Tama mo dapat. Ganun. Next. Yeah, tsaka isa pa, accountability. Exactly. In church. Nice. That's nice. Being proactive tsaka accountable ka sa mga actions mo. Pag ganun, ikaw yung dapat in charge sa offering. Kasi Accounting. Sa accounting. Ganun. Talaga pinapagod ko si Chris. Sorry pa. Sige, parang last question na natin to. What habits, parang same din to Dependable. What habits separate struggling freelancers from sustainable ones? For me, I guess, actually similar din siya sa kanina na dapat you have to make yourself proactive talaga. In a sense na, for example, may ka-team ka, may ka-work ka. Hindi yung nag-aantay ka lang kung anong usual na ginagawa mo. Iba yung may ka-work ka na parang inaalam kung saan pa ba ako makaka-fill in. Is it, as a leader, isn't that something na we appreciate you? Diba? Asset yun pagka ganun. If a Christian creative feels called but currently underpaid and pagod, what would you tell them as just a general advice na sa mga nanonood sa atin ngayon? Called sa freelancing. Hindi, tinawag lang siya. Joseph. yeah. Called for usually freelancing kasi talaga Okay. Called to freelance pero yung natanggap nila is underpaid and underappreciated. and tired pa. So how would you encourage them today?
siguro think of it as you are building portfolio lagi. Yeah. Isipin mo na every client na meron ka or every client na magkakaroon ka, that adds up to the portfolio that in the future you can say na ito yung ginawa ko. Ito po yung pwede kong i-offer sa inyo. Well, yes, at the moment or for the time being pagod ka or you're underpaid. Pero that won't be your permanent situation. Hindi yung ganun. Yeah. And naniniwala ko if you believe in the Lord na ipo-provide niya yung mga tamang kliyente sa iyo. Tamang kliyente na rin yan, hindi yung underpaid ka. Amen. Tingnan mo siya as part nga na you are building something. You want to add dun sa mga bagay na in the future, arsenal mo na siya, part na siya ng bala mo, part na siya ng equipments mo. Ngayon, basta isipin mo if ngayon pagod ka, if ngayon you felt underappreciated in terms of yung appreciation or in terms of the bayad, in terms of the likes and the hearts, hindi pa yan yun. Hindi pa yan yung plano ni Lord sa'yo. Kasi maganda yung plano ni Lord sa'yo. If Amen. you are looking at that thing, that moment, ang pangit nito, nakakalungkot to. Well, that is not yet the plan of the Lord for you. Amen. Diba? Magandang plano ni Lord eh. Kapag hindi yan maganda, hindi pa yan yun. Yeah. Hindi pa yan yun. So, sobrang narrow siguro na tinitingnan natin at that time, no? Na Totoo. parang, Lord, ang pangit ang gawa ko, parang wala naman tong mapupuntahan. Pero valid naman eh, di ba? Yeah. Valid naman talaga na mapagod at malungkot ka That's true. if you don't feel na masaya yung mga tao sa nagawa mo or hindi ka nabayaran. Valid naman na malungkot ka, pero if yun lang kasi yung driving force mo, then mag-day job ka. Mag-day job ka na lang. Don't present yourself as a freelancer because yung pag-freelance, kaya nga siya freelance, hindi sure ang pasok ng pera lagi. Hindi sure ang pasok ng kliyente lagi. So, if hindi yun ang kaya mong i-take, okay lang. Hindi naman masama eh. Pero kung gusto mong i-fuel talaga yung passion mo with doing things na gusto mo, then at the same time, mababayaran ka kahit papano or in the future, you will be paid properly, then do it. Yeah. Gawin mo siya with heart, with yung pagmamahal at puso sa ginagawa. Do it your best talaga. Totoo, always do it your best. Whether underpaid. Secular man o sa church, Yeah. always Exactly. give it your best. Exactly. Amen. Final Galing, shoutout, galing. Irene Montero. Mami kaya, mama. Hi, ma. God bless you, anak. Thank you po for watching our Thank you. podcast. So ito na yung $1 million question natin. Final question na talaga, promise. How do you keep your heart right when you're in the industry? Na tawag dito, ang daming rules na binibigay sa'yo, ang daming, minsan questionable yung, I guess, yung I don't know, yung client, o yung inuutas sa'yo or what, medyo sina-challenge yung values mo. How do you keep your heart right in those times? Matagal din kasi naging challenge sa akin yung secular versus sacred versus church or versus spirituality. Pero na-reveal sa akin ni Lord na yung trabaho nga ni Paul, tent maker siya. What is a tent maker? Na trabaho ni Paul, naghahabi talaga siya ng tent. Naggagawa ng tent. And isang creative job yun ni Paul. Pero at the same time, he is preaching the word of God. Paano ko mapapanatili yung values niyon is hindi ko ihiwalay lagi yung secular pati sacred. Amen. Yeah. Isipin ko lagi, I'm at this place planting tents. Yeah. By taking photos. Ngayon sa coffee business, by serving coffee. Pag nag-serve ako ng coffee na hindi masarap kasi nagmamadali ako or hindi ko inayos yung pagkakalibrate ko ng machine, am I building a tent na in the future masasabi nila, ang mura nung coffee mo pero bakit parang ang sarap? Bakit parang pinaghandaan? Christian ka ba? Doon mo na papasok yung values mo na you are, That's nice. basta isipin nyo na lagi, if you are in the industry or sa secular job niya, you are a tent maker. Yeah. Yung skills mo will be used to advance the kingdom of God. Amen. Yung skills mo will be used to plant tents and to serve God through serving yung mga people. Amen. Grabe. Amen. Sobra isipin nyo, ang pastor, hindi siya makakapasok sa isang room na full of CEOs. Full
full of mga mayayamang tao. Pero ang isang photographer, let's say a photographer, may invite siya sa isang event ng mga CEOs kasi kailangan nila ng photographer. Hindi nila kailangan ng pastor dun. Pero kailangan nila ng, let's say, photographer or ng caterer. Yeah. And if you're a tent maker, na catering yung business mo, then you can serve God. Doon sa mga lugar na hindi kayang i-reach ng mga full-time workers, ministry workers. Yeah. Bakit hindi na lang tayo lahat mag full-time sa church kung talagang nandun lang talaga umiikot ang ang ministry, 'di ba? Yeah. Hindi. Kaya nga Hindi. may mga secular jobs, day jobs, freelancing, racket, Yeah. extra because we are tent makers. Yun, natanim sa isip ko yun, and for the longest time na nagtatry ako mag-business, mag-build ng ang dami ko ng business sa tinry, mag-build ng mga career sa iba't ibang bagay. Iniisip ko lagi, tent maker ako dito. Yeah. Pinadala ako ni Lord because may skill ako dito na pwede kong i-offer sa company na makita nila, oh, that's a Christian value. Amen. Kaya may ganyan. Amen. Grabe, Pastor Ian, yung Ian. ano yun, yung level na ano na Ano yun. lang, encouragement lang sa inyo guys, grabe. Amen. Thank you. Episode na yun in Ian. itself. Grabe. Maraming salamat Kuya Ian for sharing with us and being with us. Bravo. We were very blessed. I think maraming tao rin ang na-bless at mabe-bless pag pinanood nilang episode na ito. So, So, very replayable tong episode na to. Sa mga hindi nakapanood, mga Yeah. media teams na nanonood ngayon, share it to your team, sa mga naghahanap ng racket, Yeah. freelancing, Yeah. 'di ba? Tag them, have them watch this episode. Tapos you can watch this on YouTube, you can watch this on Spotify. Just search Black Shirt Crew, and in Facebook also, pag chinek nyo yung AP Media page namin, doon po kami usually nagpo-post ng mga reels namin, ng mga itong mismong podcast na to. You can also check in Media and Ministry Forum because very very active tayo dun sa mga nagpa-participate dun. Sometimes we give prizes. Yes. When you join the Payong. live stream. I think si Kuya Ian isa na sa mga recipient. Meron akong pinatagong payong Marami dito. na kumita merch yan. Finally makukuha mo na rin. Yes. Yeah, so please give us a rating. It really helps us continue and improve our this ministry that we have. Para ma-glorify pa natin si Lord at maka-reach tayo sa iba-ibang areas pa. So thank you so much kay Ian Yeah, for salamat, Thank you bro. guys. Thank you for having me here. Grabe. I'm so blessed. Maraming salamat po sa inyo. My name is Chris. JR. I'm Ian. Yeah, and see you on the next episode. Bye guys. Bye-bye. Hey, thank you for listening to the Black Shirt Crew podcast. Let's continue the conversation by joining our Facebook community group at Media and Ministry Forum.